Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat. Welcome back po sa ating munting channel. Bagong video panoorin po natin patungkol sa isang TNBS driver na nawawala nakaraang araw pa. Asawa nagsumbong na kay Sir Raffy Tulfo, lagot na. Pero bago po yan, please like, share, and subscribe. Click the notification bell para whenever nagagawa po tayo ng ganitong bagong videos, ma-update po kayo. At pati na din sa channel ni Sir Raffy Tulfo in Action. Umpisa na po natin and let's go. Ma'am Mea, magandang hapon. Magandang hapon, Senador. Okay, May 18, nung huli niyong nakita yung mister ninyo. Opo. Abansa po yung kanyang sakyan, ano? Meron po siyang pick up. Opo. Okay, saan na po yung huling pick up niya? Sa Novo Hotel po, sa City of Dreams. Ano raw po yung pasahero niya? Babae, lalaki? 3 lalaki po. Tapos May 18, 1 a.m. yung last pick up niya. Tapos anong araw po yung nakita yung kanyang sakyan sa Rampasay? Doon siya nag-pick up. Natagpuan po yung sasakyan niya, sir, sa Malanday po, Valenzuela, nung Martes po. Pero na... Grabe ang layo, no? Pinick up sa Novo Hotel. Dito yan, medyo tapat ng Baclaran sa City of Dreams. And then nagpahatid sa Bacoor, Cavite. Then natagpuan sa Valenzuela. So di bale makikita naman sa apps yun ng kung ano mang TNBS na application yon, no? At madali naman tong matutukoy siguro sana nga. Kasi ilang araw na tong nawawala eh. Kung ina-actionan talaga to, matutuntun agad to. Napapahatid yung pasahero niya papuntang Cavite. Opo, dun sa Springville, Bacoor po, Mulito, Bacoor po. Naibaba niya po yung kanyang 3 pasahero. Hindi ko rin po ano po kung naibaba niya kasi wala namang specific po na ano sa amin yung joyride kung talagang naibaba ba o ano. Basta yung kanilang transaction is completed. Completed transaction. Pero di ba yung mga joyride merong ano yan? Yung may GPS po yan sila. Oo, may GPS, completed, may apps yan, makikita lahat doon. So, ibig sabihin, na-pick up ng maayos at naihatid kung saan location. So, Bacoor, dito sa Cavite. Pero siguro after nun, baka doon namin nangyari. Bandang Cavite. And then, inuwi na dito, ay dinala na ron sa Valenzuela, yung sasakyan. Malamang mga taga ron yan. Taga doon sa Valenzuela yung mga kung ano man yan, hold upper ba yan? Kasi wala namang masyadong hawak na pera yung mga driver eh. Lalo ngayon, ang tanga rin ng kung mga hold up kayo, napakaliit lang na kinikita ngayon ng mga TNBS driver. Minsan abonado pa talaga. Yes. Sir, sa ano nila, tracking GPS nila, sir, mayroon yan sila. Okay. So doon sa tracking GPS, hindi na guhit wala silang binigay sa akin, sir. Bakit ayaw po magbigay ng joyride nung tracking? Dahil daw sa data privacy, nung time na yun, sir, nang pumunta ako sa office nila, dahil daw sa data privacy. Dahil sa data privacy, missing na yung husband, nag-report ka na ng missing, nireport niya ito sa mga otoridad? Opo, sir, nung araw po nung May 18 din po, na pumunta po agad yung aking anak dun sa Paranaque po, kung saan malapit po yung pick up niya. Nag-report po siya dun sa Paranaque substation po, Tambo po, yung police report ng anak ko po na ginawa. Okay, ang NB... Dito yan sa Paranaque kasi katabi lang halos yan ng yung City of Dreams. Paranaque yun eh, yung area na yun. Yata ang may hawak nito ngayon sa kaso po ninyo. Tama, nag-report na po ba kayo sa NBI din? Sir, opo, sa NBI na pong may hawak ng kaso po ng asawa ko po, sir. Attorney Eufemio Martinez, NBI NCR. Magandang hapon po, Attorney Martinez, sir. Lagot, nagsumbong. Opo, good afternoon. Meron na po kayong latest tungkol dito sa missing na si Mr. Ray Cabrera ng Joyride? Opo, Senator, bali ang ngayon po, meron na tayong actually may 5 tayong persons of interest. Ngayon, yung 3 po, yun yung pumasok, yung sumakay po dun sa joyride na driver po. So, meron na tayong pangalan po ng 2. Yung isa, meron tayong muka, pero nasa CO3 pa, sa City of Dreams. Yung official request namin, hinihintay pa namin para magkaroon na rin tayo ng muka nung isa pa po. Tapos yung getaway vehicle po na ginamit nila, identified na po natin yung registered owner. Dito papatawag na rin po na. Teka muna, meron po silang getaway vehicle. Akala ko po ang ginamit nila. Sino itong 3 muna in the first place? Identified na natin itong 3? Opo, na-identify na po natin yung
actually may pangalan na po tayo ng dalawa, pati mukha meron na rin po. Tapos yung isa po, yun po yung wala tayong pangalan. Pero yung mukha po, makakakuha po tayo ng kopya ng mukha dun sa City of Dreams na natin kung saan pinaka yung tatlo po. Sa City of Dreams ba kayong tatlo sa casino? Opo, dun po. Okay. Now, ano pong trabaho nitong tatlo? Mga sugarol? Based sa information po namin, yung actually isa po, allegedly Grab driver. Yun yung based sa na profile namin. Tapos yung iba po, ang lakad po talaga hold up. Hindi kaya nagsugal yan tapos natalo. Parang ganun talaga mangyayari yan, no? Tapos nung natalo, dahil Grab driver nga yung isa, alam yung sistema kung paano. Ang mali nga lang nun, dapat bilang Grab driver, alam niya kung magkano na lang kinikita sa ngayon. In the same time, mas uso na rin ngayon yung nag-GCash. So wala na masyadong hawak na cash yun. O baka naman Grab driver, dati pa, yung mga overtime. Yung Uber na ipinasa, kasi dati Uber, hindi siya hindi siya Grab no? Yun yung malakas dati. Kumikita talaga sa isang araw yun ng malaki. 5, 10,000, 12, minsan ganun pa nga daw Kaya baka akala niya ganun pakitaan, o baka dating Grab driver o dating Uber driver to yung nang hold up. Hold up. Tanong-tanong namin sa area. Opo. So, bakit merong getaway vehicle na nakita nyo rin po yung getaway vehicle, nakuha nyo po yung plate number, buti na lang, at identify yung owner? May plate number naman yun. Ang ngayon sir, binabantayan lang namin kasi so far hindi pa gumagalaw Kasi ang nangyari po dito, di ba yung sasakyan ng biktima, ipinarada sa Valenzuela. Okay. Ngayon po, nung pinarada doon, may 2 tao na bumabango ron. Layo no, Valenzuela. Na-pick up nung TNBS driver dito sa City of Dreams. Parañaque yan, malapit sa Baclaran o harap ng Baclaran yan, banda. Tapos nagpahatid. Medyo malapit na lang din yun, tawid lang yun expressway, Cavite, bungad lang sa Bacoor. And then tapos nakita dito yung sasakyan Valenzuela no. Ang layo nun. Tapos sumakay sila ng pedicab, tapos sa kabilang kalye po doon yung sumundo sa kanila na isa pang sasakyan. Yun po yung ginamit nila para maka-extract sa lugar po. Kung hold up po yung pakay, di ba usually yung mga joyride drivers sabay ups lang yan, walang mga dalang pera? Yun nga po Kaya pero so far yun ang nakikita natin motibo dito sa present. Meron daw po nakita mga blood stains doon po sa sasakyan na Avanza? Opo, actually may mga na-list po tayo ng mga specimen po doon, mga blood stain. So currently naman siya, ang nag-process naman yung NBI na nakakatakot yan, may specimen na blood. Sigurado may nangyaring hindi maganda, lalo na't ngayon ilang araw nang hindi natutunton yung TNBS driver natin no. Kawawa naman, sana wala namang masamang nangyari, pero parang imposible, ilang araw na no. Hindi naman nila kikidnapin yan para ipa-ransom buti sana kung mayayaman, di ba? Yung alam niyang mayaman. Kung mayaman yun, di naman magdadrive yun DNA division natin. So nakapag-list na sila ng mga specimen puro. Tinatry po lang natin i-cross-match dun sa mga kamag-anak para unang ma-determine natin kung talagang dugo ng tao. Tapos pangalawa, ma-determine natin kung sa biktima po. Nag-undergo na pa ng DNA test. Mr. Rico Meneses, Senior Vice President ng Joyride. Mr. Meneses, magandang hapon po. Magandang hapon po. Okay. Sir, wala kayong binibigay na update at uncooperative daw po kayo ayon po dito sa misis ng nawawala niyong joyride driver. Humingi siya ng mga sa apps ninyo, di ba mayroong track? Lagot Sabon. Ito sino to? Si Rico Meneses, Senior Vice President ng Joyride. Nakaladkad kasi pangalan nila dyan, pero dapat sana dito palang inayos niya na rin yung kamag-anakan. Okay, GPS. Ayaw nyo raw kung makipagtulungan, ayaw nyo magbigay ng update sa kanya? Hindi po totoo yun, sir. Sa totoo lang po, noong May 23, nagpadala po kami ng sulat sa NBI kay Regional Director Ferdinand Lavin. Okay. Sa NCR ng BI. Nadudulo po lahat ng detalye
tungkol po dun sa huling biyahe ng Mr. Cabrera, pati po yung pagtatrack po namin hanggang dun sa sitwasyon na matapos na po yung ano niya, yung pag-offline na po sa amin. Nagbigay kayo ng kooperasyon nyo sa NBI. Opo, sinabitan po namin sa NBI. Okay. NBI, totoo ba? Nakipag-cooperate sa inyo itong Joyride? Apo, nakipag-cooperate po, nakapag-comply na po sila nung nakaraan po. Okay. Saka yung last na location naman, sinusuyod na rin po namin yung mga malapit na lugar para po sakaling mahanap natin yung biktima po. Okay, sige po. Kung identified nyo na po yung dalawa, meron na kayong persons of interest, hindi nyo po pinuntahan o tinackdown kung sino ito at nasaan na po sila? Actually, Senator, ngayon, naka-monitor kami dun sa mga possible na lugar na pinasayan nila. So, although hindi pa namin na-eyeball po, kaya hopefully magkaroon po ng progress at mag-update po ako sa inyo. Okay, sige sir, bigyan nyo po kami ng update pag meron pong pinaka-latest. At sana rin po, attorney, i-update nyo rin po from time to time itong si Mrs. Cabrera. Actually, kaninang umaga po, nag-update po ako. Miss Cabrera, ma'am. Senator, i-concern ko lang po nung sa Joyride nang pumunta po ako ng kinabukasan po na nangyari po. Pumunta ako ng umaga, sir, doon alas 7 hanggang 1:00. Wala man lang sila sa ating cooperation na bibigyan nila ako ng details na hinihingi ko po. Sir, wala silang concern sa asawa ko, sir. Wala man lang silang tawag sa akin kahit isang bisis kung pinamusta po ako, kung kamusta yung aking asawa, kung nakauwi na ba. Wala akong na-receive na tawag galing sa Joyride. Naging pabaya sila sa aming pamilya. Dun sa concern ng aking asawa, wala silang concern sa amin na bilang pamilya ng driver nila. Sa totoo lang po, nalulungkot naman kami na Nalulungkot, wala kayong pakialam. Naku, lahat po ng mga driver natin, matindi po ang concern namin. Automatic yung tap, pinanggap po namin kagad yung concern niya. Yung po mga tita, Wala po, pinahirapan. Tapos, pumunta po siya dun sa driver service unit namin. No? Pina-check na po namin lahat yan, lahat yung informasyon. At sa mga tap, yun nga po, pinadala na nga po kagad namin yung informasyon na kinakailangan sa NBI. So kung ano pa po yung pakilang ng Bilis Cabrera, yung natutupot naman po kami, nagunan lang tingin niya. Kasi talaga namang pinagdap ang puso makipag-tulog sa NBI at sa kanya po, para mo ma-resolve din po namin yung sitwasyon. No? Understand ko na may investigation po na nagagawa. Kung nandito po kami para tumulong in whatever way we can. Sir Rico Meneses, nakikinig kayo pero hindi mo napakikinggan yung mga sinasabi ni Mrs. Cabrera, yung kanyang hinaing, yung bang wala kayong pakialam. Pumunta siya ng 7 o'clock, hanggang 1 o'clock, wala man lang kayo paki, wala man lang nag-entertain sa kanya at umiiwas-iwas kayo. Wala kayong nagpapakitang concern ba? Wala kayong concern. Grabe ang haba no? 7 a.m. to 1 p.m. Diba? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 6 hours. Nakaupo do't nag-iintay. Tapos nag-aalala. Tapos wala pang ibinigay. Magngingit-ngit talaga. Kaya ayan, nagsumbong. Kahit naman sa mga drivers ninyo. Naku, hindi po totoo yun. Sa totoo lang, kung alas 7 po siya dumating, diba? Wala po kami mas later po siya dumating. Pero gano'n lang po siguro, no? Si Mon sa kanila. At hindi namin ramdam yung inyong cooperation na mayroon kayong concern sa inyong driver, sir. Dahil may isang tawag sa inyo galing sa inyong office, wala akong na-receive. Wala man lang pangangamusta sa akin kung nakauwi na ba yung driver. Wala pa. Wala kayong concern, sir, sa inyong driver. Mas concern kayo sa data privacy nyo. Sa totoo lang po, pag nung dumating po kayo, pumasok po kagad kayo, pinapasok kagad namin kayo. Pero sir, pinahintay niyo po ako hanggang 1:00, sir. Wala kayong binigay sa akin na information. Umalis na ako hanggang sa nahilo-hilo na ako doon. Dahil nagmamakaawa ako sa inyo, wala kayong binigay sa akin, sir. Anong puso niyo bilang ng Joyride na yan, wala kayong puso sa driver nyo. Mas iniintindi nyo pa yung data privacy nyo. Nawawala na ngayong asawa ko, hindi nyo ako iniintindi. Wala kayong tulong na binibigay sa isang tawag galing sa inyo. Ganito po, Ms. Cabrera, no? Nagko-coordinate po kami dun sa mga otoridad, sa PNP, sa NBI, para nga po masolusyonan natin yung nawawalang. Sir, okay lang po yun. Yung nakikipag-cooperate kayo sa NBI, very good. On the other hand, wala naman kayong pinapakitang concern sa family o immediate family, in this case dun sa Mrs. nitong driver na pumunta sa inyo para magtanong-tanong, kumuha ng balita, para very evasive kayo kasi mas concerned pa rin kayo sa data privacy kaysa naman
doon sa yung sitwasyon ni Mrs. at ng kanyang mister. Yun yung sinasabi ni Mrs. ngayon. Alam niyo sir, buti pa nga si Grab sir nagsusumikap na malocate yung number na gamit ng asawa ko. Patuloy silang minomonitor kung naka-on ba yung number ng asawa ko. Tumawag sila sa amin nung nakarang araw, sinasabi nila mayroong daw locator. Nag-ring daw 3 beses yung phone. Tapos sinagot, tapos hinang. At nagkaroon ngayon ng location kung saan yung phone na gamit ng asawa ko. Kayo, yung ganyan, wala kayo sa akin ganun. Ayun, pwede yun. Malolocate na yun. Matatrack yun eh. May sumagot daw eh. Tapos hinang. Kasi mga ilang seconds ba yan or minutes? Seconds lang alam ko, madidetect na yun. Binabasa yun kung saan location nun eh. So baka nabasa yan. Sir, wala kayong pinakitang concern na makita yung asawa ko. Ayun. Yun Mr. Meneses, sa halip na magpalusot ka, siguro mag-apologize ka na lang. Mas makakatulong at makabawas sa sama ng loob. Kaysa namang pasikot-sikot ka, magpapalusot-lusot ka pa, lalong mainis itong si Miss Cabrera sa ito. So plak, no? Yari ka talaga pagka kay Senator Rapi Tulfo ka natapat eh. Wala kang lusot dyan, no? Hindi ka pwede makapagdigoy-ligoy dyan. Wala kayong responsibilidad sa driver nyo. Kumikita naman kayo dun sa driver nyo, pero wala kayong pakialam eh. Wala kayong pakialam sa driver nyo eh. Wala naman po problema kung talagang may ginawa ka ng pagkukulang sa pag-handle sa kanya. Ang tingin ko, ang problema po ni Miss Cabrera. Walang problema si Miss Cabrera, sir. Sir, ang may problema sa inyo, ang gusto ko sana mapakinggan, hayaan niyo Miss Cabrera, yung lapses na yan, pag-iimbestigahan namin, pasensya na, hindi na maulit ito, gagawa kami ng mga patakaran na kapag may nangyaring ganitong sitwasyon ulit, alam na namin ang aming gagawin ganoon kasi ginagawa mo ngayon sir, puro ka palusot, pasikot-sikot ka pa, di ba sir? Lalong sasama ng loob ni Miss Cabrera. Kung ikaw mag-apologetic at mangako ka na mag-iimbestiga ka at kung merong nangyaring lapses, then heads will roll. Yung senador, may obligasyon sila sa driver kasi tao nila yung driver eh. Yung po. Kumikita sila sa driver eh. Sir, wala tayong patutungan dito. Tama, ano nila yan? Kung baga sa aplikante nila yan, bread and butter nila yan, dyan sila kumikita. Dapat talaga, once may mangyari, ina-actionan nila yan both. Habang nilalakad nila o pinaiimbestigahan nila sa mga otoridad, yung biktima naman na kamag-anak, binibigyan lang nila ng advice or follow-up kung ano na nangyari sa ginagawa nilang pagpapaimbestiga para na sa ganun mapanatag at maramdaman nung ito nga ni Mrs. Cabrera na concern sa kanila yung yung joyride. Kung hindi po kayo magiging pakumbaba at mag-apologize at mangako na mag-imbestiga kayo doon sa nangyaring lapses diyan sa inyo sa joyride nung pumunta si Miss Cabrera kasi puro kayo palusot. Dito po, no, talagang titignan po namin yun kung ano man po yung mga lapses na gagawin. Gusto po namin kasi i-reassure na si Miss Cabrera na meron po kaming sistema na pag dumating po dito, talagang dine-welcome po natin at immediately hina-handle naman po namin. Agad-agad naman po namin siya sumunod and then kung ano yung kailangan gawin, ginawa naman po namin. Hayaan niyo po, kung gano'n lang ang ninyo, ang opinion ni Miss Cabrera, tuloy-tuloy po pa rin namin titignan yung sistema namin. To improve baguhin niyo yung sistema niyo, sir. Baguhin niyo yung sistema niyo. Dahil napakabulok ng sistema niyo, mas concern kayo dun sa data privacy niyo kaysa dun sa taong nawawala na ng 24 hours. Wala kayong concern sa taong nawawalang 24 hours samantala doon kayo kumikita. Mas concern kayo sa data privacy niyo. Okay, narinig niyo po Mr. Meneses. Baguhin niyo po yung sistema niyo. Kasi yung pag-antay niyo siya from 7 to 1 o'clock, napakahabang oras naman po yun. Di ba? 6 hours yun. Napakahabang oras nga po talaga yun. Yun ang gusto ko marinig sa iyo. Mahabang oras yun. Wala silang binigay sa akin, sir. Ayaw niyo ibigay sa kanya, nawawala na ngayon kanya mister. Ang PNP po talagang binigay po namin yun. Wala nga problema sir, bigyan niyo yung PNP, bigyan niyo yung NBI, pero dapat man lang to console the wife of your driver. Kinakausap niyo siya, binibigyan niyo lahat ng klaseng tulong na kailangan niya. So, actually po, sa totoo lang, Cabrera, hayaan niyo po, no? Yung pong anak, binigyan po namin ng kopya yung anak.
ng lahat ng informasyon. Ang sinasabi lang po namin, katunayan ho, titignan po namin lahat ng sistema namin ulit. Repasuhin po namin yan. Yun. We continue to improve. Exactly. Pero po talaga yung ano, we just feel sad lang po for her, and we really hope also. Kaya nga po hanggang ngayon, tuloy-tuloy po ang coordination namin with the authorities na nag-iimbestiga. Kasi gusto namin talaga na ma-address na po yan. Salamat, sir. Sana kanina mo pa sinabi yan. Pinatagal-tagal mo pa. Makikipagdulog pa kami closer. Mas malapit po kami makita po. Tingnan nyo rin po kung ano may tutulong nyo po, Mr. Meneses, kung ano pa may tutulong nyo. Reach out to Mrs. Cabrera. If I were you, sana isa man lang sa mga tauhan ninyo bisitahan siya, puntahan siya sa bahay, kausapin siya, at tingnan kung anong pwede maitulong ng Joyride. Total, tama nga siya. Kumikita kayo sa effort, no, sa pagdadrive ng mister niya. Diba? Ngayon, thank you. Puntahan niyo po. I want you to visit her house and then talk to her at tingnan kung anong pwede maitulong ng Joyride sa kanya. Okay, sir? Opo. Hayaan niyo po gagawin po namin yan. Very good. Attorney? Opo, yes. Sige po, tuloy-tuloy lang po yung ginagawang investigasyon. I-update niyo po kami at kung ano pong maitutulong din namin. Andito lang po yung programa ko. Kung kailangan natin ma-disseminate yung information, pagmumuka, kung klaro na po yung mukha ng mga suspect na yan, ipaskil po natin sa radyo, sa TV, sa Facebook, sa YouTube para ma-identify sila lalo. Salamat po, attorney. I will get back to you from time to time. Sige po, salamat po. Gusto ko lang po manawagan po yung asawa ko po hanggang ngayon 9 days na po, hindi pa rin po nakikita po. Kung hindi ko alam kung buhay pa ba siya o patay na po. Wala talaga kaming idea kung nasaan po sa cell. Pero ma'am, patuloy naman yung NBI sa pag-imbestiga. At sabi nga po ng NBI, meron na po silang lead base po sa mga nabanggit po na meron silang mga persons of interest. So medyo lakas-lakasan nyo lang pong loob nyo. Asahan po natin yung NBI. Total, nagtatrabaho naman talaga sila. Kitang-kita naman po. And then nandito lang po kami at saka yung Joyride. Yung Joyride po pupunta sa bahay ninyo. Okay, ma'am? And then kami rin po, kung ano pong kailangan nyo at ano may tulong namin, tawag lang po kayo, ha? Salamat po, Senador. Salamat po. Salamat din po, Ma'am Mea Cabrera. Madam, thank you po. Okay, alright. Hanggang dito na lang muna po. 9 days na daw nawawala o hindi pa lumulutang o hindi pa nakikita, pero may mga leads naman na yung ating investigador, NBI, na sana ito mahanap, sana buhay pa, kasi parang nakakatakot no? Imposibleng parang imposibleng kidnap for ransom to kasi wala namang alam na pera, hindi naman mayaman yung pamilya, alam naman kasi nagdadrive lang, di ba? At ayun po, sa ating pong mga TNBS driver diyan, palagi po tayong mag-iingat, magdadasal, at sana maging mapakiramdam din tayo habang ang ating mga pasahero sakay natin, no? Sana nga may mga gadget diyan sa loob ng sasakyan or secret na pipindutin lang na pwede ka nang makaalis agad-agad at may napindot ka na para hindi na mag-start yung sasakyan, para na sa ganun maka-get away ka o makatakbo ka. Pero hindi kasi natin alam kung ano yung nangyari dyan, mamaya natutukan na ng baril diba? Kung mga patalim, mahirap din yun, pero makakaalpas ka rin doon kung mabilis ka rin mag-isip. Ayun lang, at sa muli po, ito po muli si Tio Paeng ang nagsasabing, life is short, be happy, and world peace.